Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapuso. Ako po si Clara at muli kayong inaanyayahan dito sa Kwentong Puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na uri ng kalungkutan ay yung hindi mo maramdamang nakikita ka. Lalo na ng taong dapat sana'y unang-unang nakakakita sa'yo. Paano kung ang mismong pag-ibig na pinanghahawakan mo ang unti-unting bumubura sa kung sino ka? Iyan ba ang isusuot mo? Ang tanong ni Adrian ay parang isang matulis na yelo na humiwa sa mainit na pag-asam ni Lyra para sa kanilang gabi. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang nangiti na inihanda niya para sa asawa ay dahan-dahang nalusaw. Ibinaba niya ang tingin sa suot na simpleng bestida, kulay krema. Paborito niya ito. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang isang gabi. 5 taon na ang nakalipas. Sa maliit nilang apartment, nanginginig sa ginaw si Adrian dahil sa taas ng lagnat. Siya ang nagpunas sa noo nito, nagluto ng mainit na lugaw at hinawakan ng kamay nito buong magdamag. Naalala niya ang mahinang bulong nito sa pagitan ng mga pag-ubo. Pangako, Lyra, babawi ako sa'yo. Ngayon, nakatayo sa harapan niya ang katuparan ng pangarap ni Adrian. Balot sa mamahaling damit, amoy ng imported na pabango, at mga matang kasing lamig ng bakal. Lyra, may dinner ako, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ka pwedeng sumama ng ganyan ng itsura. Hindi na ito isang tanong, isa na itong hatol. Akala ko, nagsimula si Lyra, pero ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Image is everything, Lyra. Pagpapatuloy ni Adrian, ang boses ay puno ng pagkainip. The Lontox will be there. Kailangan kong makuha ang deal na ito. Lontox? Ang pangalang laging bukang bibig ni Adrian sa mga nakalipas na linggo. Ang pamilyang mag-aangat daw sa kanila. O mas tamang sabihin, sa kanya. Tumango lang si Lyra. Isang maliit, halos hindi makitang pagtango. Habang inaayos ni Adrian ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, lumapit si Lyra. Sa isang kilos na naging bahagi na ng kanilang pagsasama, inayos niya ang pagkakatali nito. Ang kanyang mga daliri, na minsay hinahanap-hanap nito, ay hindi man lang nito naramdaman, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Naglakad si Adrian patungo sa pinto. Bago niya ito pihitin, lumingon siya. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya nito ng diretso. Malapit na ang Christmas party ng kumpanya. Anunsyo nito. Ito ang pinakamalaking event ng taon. Nandoon lahat. Importante ito sa akin. May kung anong kumislap sa mga mata ni Lyra. Isang maliit na pag-asa. Ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Adrian. At para sa Christmas party, huminto ito. At tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na parang sinusuri ang isang bagay na kailangang ayusin. Magayos ka naman, Lyra. Please lang, wag mo akong ipahiya. At pagkatapos, umalis na ito, isinasara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Lyra sa gitna ng kanilang malawak na sala, yakap ang sarili. Ang lamig na dala ng mga salita ni Adrian ay mas matindi pa kaysa sa bugso ng aircon. Huwag mo akong ipahiya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, hindi bilang isang pakiusap, kundi isang babala. Napabuntong hininga si Lyra, isang hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nilibot niya ng tingin ang kanilang malawak na sala. Ang mga muebles ay bago at mamahalin, pinili lahat ni Adrian. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga abstract na painting na hindi niya maintindihan. Ang bahay na ito ay bahay ni Adrian. Siya ay tila isang bisita lamang. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hapagkainan. Nandoon pa ang 2 plato na inihanda niya kanina. Ang paboritong adobo ni Adrian na niluto niya ng buong pagmamahal ay hindi man lang nagalaw. Hinawakan niya ang pinggan. Malamig na. Parang ang puso niya. Isa-isa niyang niligpit ang mga plato.
Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos, ang tanging tunog sa malaking bahay, walang sigla, walang init. Habang naghuhugas ng pinggan, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Nakita niya ang babaeng nakasuot ng bestidang krema. Ang babaeng minsan ay naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Ang babaeng dahan-dahang binubura ng anino ng asawang pinakamamahal niya. Pinatay niya ang gripo at pinunasan ang kanyang mga kamay. Sa hangin, naiwan ang amoy ng mamahaling pabango ni Adrian. Isang amoy na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayoy tila nagsasabing hindi na siya kabilang. Hindi umiyak si Lyra. Ang mga luha ay matagal nang natuyo sa loob niya, napalitan ng isang pamilyar na kirot. Isang pagtanggap na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang nawala. Pumanik siya sa kanilang silid at mula sa aparador, tiningnan niya ang hilera ng mga damit ni Adrian na may mga kilalang tatak. Sa isang sulok, naroon ang kanyang mga simpleng bestida. Pumikit siya ng mariin. Ang mga salita ni Adrian ay bumalik, malinaw at matalas. "Huwag mo akong ipahiya. Ang Christmas party. Iyon pala ang magiging susunod na entablado. Ang entablado kung saan, sa huling pagkakataon, susubukan niyang maging ang babaeng gusto ni Adrian na makita. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malamig na takot na nagsasabing, doon din mismo guguho ang ama mo ang lahat." Ang amoy ng mga lumang libro at bagong printang papel ang sumalubong kay Lyra pagpasok niya sa maliit na public library ng Taguig kinabukasan. Dito, humihinga siya ng maluwag. Dito, sa gitna ng katahimikan at mga kwento sa bawat pahina, siya ay si Lyra, hindi asawa ni Adrian Salazar. Siya lang. "O Hija, ang aga mo yata ngayon." Ang mainit na boses ni Aling Nena, ang head librarian na halos kasabayan na ng mga estante sa katagalan sa lugar, ang pumukaw sa kanya. May hawak itong 2 tasa ng mainit na kape. "Magandang umaga po, Aling Nena," sagot ni Lyra. Pilit na pinapasigla ang boses. Kumuha siya ng isang tasa. "Hindi po ako masyadong nakatulog kagabi." Tinitigan siya ni Aling Nena. Ang mga mata nitong bahagyang naniningkit sa likod ng makapal na salamin ay puno ng karunungan. "Dahil ba sa asawa mo? Narinig ko sa balita. Ang galing daw ng presentation niya kahapon. Ang taas na talaga ng lipad ng agila mo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lyra. "Opo, Aling Nena. Malayo na nga po. Malayo na sa kanya. May malaking Christmas party daw ang kumpanya nila. Tama ba?" Tanong ni Aling Nena habang nag-aayos ng mga libro. Tumango si Lyra. "Opo, at kailangan ko raw pong mag-ayos." Hindi niya napigilang mailabas ang pait sa huling salita. Huminto si Aling Nena sa ginagawa at hinarap siya. "Mag-ayos? Bakit may mali ba sa ayos mo? Lyra, isa ka sa pinakamagandang babae na kilala ko. Hindi dahil sa kolorete sa muka, kundi dahil sa kabutihan ng puso mo. Kung hindi iyon nakikita ng asawa mo, baka hindi na sayo ang problema." Ang mga salita ni Aling Nena ay parang isang mainit na yakap, ngunit kasabay nito ay ang pagkirot ng katotohanan. "Importante po kasi ang party na ito," bulong ni Lyra. "Nandoon daw po ang mga luntok." "Ah, ang mga luntok?" sabi ni Aling Nena at may kakaibang tono sa kanyang boses. "Ang mga may-ari ng Luntok Realty. Narinig ko, ang anak nilang babae, si Bianca. Siya daw ang bagong business partner ni Adrian." "Opo," kumpirma ni Lyra. "Maganda raw iyon." Pagpapatuloy ni Aling Nena na parang nag-iisip. "At higit sa lahat, matalino sa negosyo. Palaging nakabuntot kay Adrian. Sabi ng pamangkin ko na nagtatrabaho sa building nila. Higit pa raw sa business partner kong kumilos." Biglang nanuyo ang lalamunan ni Lyra. "Aling Nena naman." "Hija, hindi ako naninira," malumanay na sabi ng matanda. "Nagsasabi lang ako ng mga naririnig ko para maging handa ka."
Ang mga bulong minsan mas malakas pa sa sigaw. Pinilit ni Lira na ngumiti at ibahin ang usapan. Ngunit ang pangalang Bianca Lontok ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang mag-isang nag-aayos ng mga file, naalala niya ang isang bagay. Isang bagay na sinabi ni Aling Nena kaninang umaga. Alam mo ba, nung isang linggo, sabi nito habang sila'y nagkakape, nakita ng pamangkin ko ang sasakyan ni Adrian. Nakaparada sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Tanghaling tapat. Ang sabi mo noon sa akin, may mahalaga siyang meeting sa Makati. 'Di ba? Noon, hindi iyon pinansin ni Lira. Ngayon, ang maliit na detalye na yon ay parang isang bubog na bumabaon sa kanyang dibdib. Bakit magsisinungaling si Adrian tungkol sa isang simpleng tanghalian? Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, nadatnan niya ang isang sobre sa ibabaw ng kanilang mesa. Isang credit card statement para sa kanilang joint account. Binuksan niya ito, hindi dahil nagdududa siya, kundi dahil iyon ang kanyang responsibilidad. Sinuri niya ang listahan ng mga gastos, groceries, bayad sa kuryente, gasolina, at isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang transaksyon mula sa isang kilalang alhasan sa Greenbelt, isang halaga na kayang bumili ng 10 taon na sweldo niya sa library. Ang binili? Isang kwintas na diamante. Napatitig si Lira sa papel. Iniisip niya, baka sorpresa ito para sa kanya, para sa Pasko, para sa party. Pero habang tinititigan niya ang petsa ng transaksyon, isang linggo na ang nakalipas. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Walang sorpresa, walang regalo, dahil kumpara sa kanya iyon, apatabat ay nasa kanya na ngayon. Itinago ni Lira ang credit card statement sa ilalim ng mga libro sa kanyang bedside table. Ang piraso ng papel na yon ay parang isang lihim na nagbabaga, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sunugin ang lahat. Pinilit niyang huwag itong isipin. Siguro nga may paliwanag si Adrian. Siguro nga. Para iyon sa nanay ng isang kliyente. Tulad ng madalas nitong sabihin noon kapag may mga gastos na hindi pamilyar sa kanya. Pinanghawakan niya ang manipis na sinulid ng pag-asa na yon. Makalipas ang 2 araw, habang inihahanda niya ang mga damit ni Adrian para sa laundry, may naamoy siya sa isa sa mga Amerikana nito. Hindi ito ang karaniwang pabango ni Adrian. Ang pabango nito ay alam na alam niya. Isang amoy ng sandalwood at leather na paborito niyang langhapin sa unan nito tuwing umaga. Ito ay iba. Mas matamis, mamahalin, isang halimuyak na pambabae. Napatigil si Lira, hawak ang Amerikana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan alalahanin kung saan niya naamoy ang pabangong yon. At bigla, isang alaala ang lumitaw. Sa isang business magazine na binabasa niya sa library, may isang pahina na may sample ng isang bagong pabango. Isang sikat na French brand. Ang pangalan, Trahison. Pagkakanulo, nabitawan niya ang damit na parabang napapaso siya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog ng takot at pagdududa. Hating gabi na nang umuwi si Adrian ng gabing iyon. Pumasok ito sa silid na parang anino. Dahan-dahang naghuhubad para hindi makagawa ng ingay. Nagkunwari si Lirang tulog, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay gising at nag-aabang. Naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Adrian, ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang bakas ng ibang amoy. Ang halimoy, naramdaman niya ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Adrian, ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang bakas ng ibang amoy. Ang halimuyak ng pagkakanulo, hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon. Adrian? Narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa hininga nito. Gising ka pa pala? Kakarating mo lang, tanong ni Lira. Pinipilit na maging kalmado ang boses. Oo. Long meeting, sagot nito.
Nakatalikod pa rin sa kanya habang nagbibihis. Huminga ng malalim si Lyra. Eto na. Adrian, tiningnan ko kasi ang credit card statement natin. Naramdaman niya ang pagtigil nito sa pagkilos. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mabigat. May nakita akong malaking charge mula sa isang jewelry store. Dahan-dahang humarap si Adrian. Kahit madilim, nakita ni Lyra ang pagkairita sa mukha nito. And, Lyra, parte ng negosyo yan, gifts, para mapanatili ang magandang relasyon sa mga kliyente. Isang diamond necklace, Adrian? Tanong ni Lyra. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ganoon ba kahalaga ang kliyenteng iyon? Oo, mabilis na sagot ni Adrian. Medyo tumaas ang boses. Para iyon sa asawa ng isang investor. Napaka-importante. Kaya pwede ba? Huwag nating pagtalunan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga salita nito ay tumama. Hindi mo naiintindihan. Parang isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay puno ng pagtataboy. Tumango na lang si Lyra at muling humiga, tumalikod sa asawa. Naramdaman niyang humiga na rin si Adrian. May agwat sa pagitan nila sa kama, isang espasyong hindi nasusukat sa pulgada, kundi sa mga lihim at kasinungalingan. Kinabukasan, habang nasa library, sinubukan ni Lyrang isantabi ang lahat. Marahil ay paranoid lang siya. Marahil ay kailangan niya lang magtiwala. Nag-scroll siya sa kanyang social media account para libangin ang sarili. Mga larawan ng pagkain, mga alagang aso, mga masasayang pamilya. At doon, sa gitna ng lahat, isang larawan ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ipinost ito ng isa sa mga kakilala niya sa industriya ni Adrian. Isa itong group picture mula sa isang charity gala na naganap noong nakaraang linggo. Nandoon si Adrian, nakangiti at mukhang makapangyarihan. At sa tabi niya, nakakapit sa braso niya, ay isang babaeng hindi pamilyar kay Lyra pero alam niyang sikat, maganda. Nakasuot ng isang makinang na itim na gown, si Bianca Lontok. At sa leeg nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay isang pamilyar na kislap. Isang kislap na nakita na niya sa isip niya ng paulit-ulit mula nang makita niya ang credit card statement. Isang kwintas na diamante. Hindi na kailangan ni Lyra ng paliwanag. Ang larawan ng sagot. Ang larawan ng katotohanan. Ang katotohanang matagal na niyang itinatanggi, ngunit alam na ng kanyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga bulong sa hangin na sinasabi ni Aling Nena, ngayon ay isang sigaw na nakakabingi. Nakatitig si Lyra sa screen ng computer, ang imahe ni Bianca Lontok, at ng kwintas ay tila nakatatak na sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, wala siyang naramdaman, kundi isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. May bahagi sa kanya na hindi na nagulat. Ito ay parang pagpapatunay lamang sa isang bagay na matagal nang ibinubulong ng kanyang puso. Pinatay niya ang computer. Sa halip na magalit, isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. May isang huling bagay siyang kailangang gawin. Isang huling pagsubok, hindi para kay Adrian, kundi para sa sarili niya. Para masabi niyang ginawa niya ang lahat. Pag-uwi ng bahay, hindi niya binuksan ang usapan tungkol sa kwintas. Sa halip, nagtungo siya sa kusina. Mula sa ref, inilabas niya ang mga sangkap para sa paboritong pagkain ni Adrian, kare-kare. Ang putaheng niluluto niya noon tuwing mayroon silang munting selebrasyon. Habang nagluluto, ang bawat hiwa, bawat halo ay isang dasal. Isang dasal na sana, sa pamamagitan ng lasa ng pamilyar na pagkain, ay maalala ni Adrian ang Lyra na minahal niya noon. Ang simpleng babaeng nagpapasaya sa kanya nang walang anumang kapalit. Isinuot niya ang luma nilang wedding picture sa mesa. Pinalitan niya ang mga kurtina.
Nagsuot siya ng isang simpleng pulang bestida. Ang bestidang suot niya noong unang beses silang kumain sa labas matapos makuha ni Adrian ang una nitong promosyon. Nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Adrian, huminga siya ng malalim. "Please," bulong niya sa hangin. "Isang gabi lang." Pumasok si Adrian, abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang nito napansin ang pagbabago sa ayos ng bahay. Hindi man lang nito napansin ang suot ni Lyra. "Adrian," malumanay na tawag ni Lyra. Nag-angat ito ng tingin mula sa screen at ang mukha nito ay nagpakita ng iritasyon, hindi ng sorpresa. "What is this?" "Nagluto ako," sabi ni Lyra, itinuturo ang nakahandang mesa. "Naalala mo? Paborito mo." Tiningnan ni Adrian ang mesa, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lyra. Ang mga mata nito ay walang emosyon. "Lyra, ano na namang drama ito? I'm busy. May kailangan pa akong tapusing report para bukas." "Kahit sandali lang," pakiusap ni Lyra. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Kumain lang tayo, tulad ng dati." Biglang tumawa si Adrian, isang tawang walang saya. "Tulad ng dati? Lyra, we're not dati anymore. Look at us. Look at this house. This is the future." Ang dati ay ang dahilan kung bakit ako nagpupursigi para hindi na natin balikan pa. Ang bawat salita ay isang sampal. "I'm on a diet," dagdag pa nito, ni hindi man lang sinulyapan ng pagkain. Ang mga successful na tao, pinipili ang kinakain, hindi basta-basta. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Adrian. Mabilis niya itong sinagot at habang ginagawa yon, lumakad siya patungo sa balkonahe para sa privacy. Ngunit hindi sapat ang layo. Narinig ni Lyra, malinaw na malinaw, ang ilang mga salita. "Oh, malapit nang maayos ang guardianship papers. Si Don Rafael na ang bahala. Okay, I'll call you back." Don Rafael? Sino iyon? At anong guardianship papers? Bago pa man makapagtanong si Lyra, bumalik na si Adrian sa loob, tapos na ang tawag. Ang mukha nito ay mas seryoso na ngayon. Naglakad ito patungo sa kanilang silid at bumalik na may dalang isang patag na kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Inihagis niya ito sa sofa. "Ano to?" tanong ni Lyra. "Damit," maikling sagot ni Adrian. "Isuot mo yan sa party." Pinulot ni Lyra ang kahon. Napakagaan, parang walang laman. "At sana," sabi ni Adrian, ang boses ay malamig at walang anumang pagmamahal. "For one night, for just one night, magpanggap kang nababagay ka sa mundo ko." Iyon ang huling sinabi niya bago siya pumasok sa kanyang home office at isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Lyra sa sala, yakap-yakap ang kahon. Ang amoy ng niluto niyang kare-kare ay unti-unting nawawala, napapalitan ng lamig. Ang huling pag-asa niya ay tuluyan ng namatay. Dumating si Lyra sa grand ballroom ng isang 5-star hotel na mag-isa. Pinahatid lang siya ni Adrian gamit ang isa sa mga sasakyan ng kumpanya dahil ito ay nauna na para asikasuhin ang mga bisita. Iyon ang sabi nito. Pero alam ni Lyra ang totoong dahilan. Ayaw nitong makitang dumadating na kasama siya. Nakahinga siya ng malalim bago humakbang papasok. Suot niya ang damit mula sa kahon. Isang simpleng itim na seda, maganda ngunit hindi magarbo. Walang kinang, walang borloloy. Isang damit na idinisenyo para maging anino. Ang loob ng ballroom ay ibang mundo. Nagniningning ang mga chandelier, umaalingaw-ngaw ang tunog na ng mga kubyertos na pilak at mga halakhak na pilit. Lahat ng babae ay nakasuot ng mga damit na kumikinang. Lahat ng lalaki ay mukhang makapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Adrian. Nakita niya ito agad. Nakatayo ito malapit sa entablado, napapaligiran ng mga importanteng tao. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito na parang linta, ay si Bianca Lontok. Suot ni Bianca ang isang gown na kulay dugo, kumikinang sa bawat galaw.
Ang leeg nito ay pinalamutian ng kwintas na diamante, ang kwintas na binayaran ng kanilang pinagsamang pera, ngunit isinusuot ng ibang babae. Para silang hari at reyna, at si Lyra, isa lamang hamak na tagapagmasid. Naghahanap si Lyra ng isang sulok kung saan hindi siya masyadong mapapansin. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at tahimik na nagmasid. Ang mga tingin na natatanggap niya ay iba-iba. Mayroong awa, mayroong pagtataka, at mayroong halatang panghuhusga. Narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung asawa? Kawawa naman. Napakasimple. Halatang hindi bagay. Bawat bulong ay isang tusok. Ngunit hindi na umiiyak si Lyra sa loob-loob niya. Manhid na siya. Isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata at mabait na ngiti ang lumapit sa kanya. Mrs. Salazar? Bahagyang nagulat si Lyra. Tumango siya. Ako nga po. I'm Mr. de Guzman. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Isang lumang kaibigan ng pamilya mo. Nagtaka si Lyra. Pamilya ko po? Ngumiti ang matanda. Ang iyong ama, si Rafael. Kamusta na siya? Matagal na kaming hindi nagkikita. Palagi kong hinahangaan ang pagiging simple niya sa kabila ng lahat. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Manang-mana ka sa kanya. Isang hiyas na hindi kailangan ng maraming palamuti. Natigilan si Lyra. Sa buong gabi, iyon ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya, hindi bilang asawa ni Adrian na kulang sa ayos, kundi bilang isang tao na may sariling halaga. Salamat po, halos pabulong niyang sagot. Huwag mong hayaang silawin ka ng mga ilaw dito, Hija. Huling sabi ni Mr. de Guzman bago magpaalam. Karamihan sa mga kumikinang dito ay peke. Ang maikling pag-uusap na yon ay nagbigay kay Lyra ng kapiraso ng lakas. Isang munting kalasag laban sa mga tingin at bulungan. Ngunit ang kalasag na yon ay agad na nabasag nang makita niya ang isang eksena sa di kalayuan. Nakita niyang iniabot ni Bianca ang isang brown envelope kay Adrian. May ibinulong ito sa kanya na tila napaka-importante at kagyat. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Adrian, ang pag-igting ng kanyang panga. Ano man ang nasa sobrang iyon, malinaw na nakapagpabalisa ito sa kanya. Ilang sandali pa, umakyat na si Adrian sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, binabati ang lahat ng dumalo. Nagpasalamat siya sa mga kliyente, sa mga empleyado, sa lahat ng tumulong sa kanya. Hinanap ng mga mata ni Lyra ang sarili niyang mga mata sa gitna ng mga manonood. Umaasa sa kahit isang sulyap ng pagkilala. Ngunit ang mga mata ni Adrian ay lumagpas sa kanya. At nais kong magbigay ng isang espesyal na pasasalamat. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay biglang lumambing. Ang mga mata niya ay nakatutok na ngayon sa isang direksyon lamang. Kay Bianca. Kay Bianca Lontok. Pagpapatuloy ni Adrian habang ang lahat ng mga mata ay napabaling na rin sa babae. Ngumiti si Bianca, isang ngiti ng tagumpay. For showing me what true partnership looks like. Ang mga salitang yun ay hindi tumama kay Lyra bilang isang sampal. Tumama ang mga ito bilang isang suntok sa sikmura. Isang suntok na nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang katawan at nag-iwan sa kanya na nanginginig at hirap huminga habang ang buong ballroom ay pumapalakpak para sa tunay na partnership na hindi siya kasama. Ang palakpakan ay parang ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Lyra. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw, habang ang mga salita ni Adrian ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. True partnership. Bumaba si Adrian mula sa entablado at sinalubong agad ni Bianca ng isang halik sa pisngi. Isang halik na mas matagal kaysa sa nararapat. Nagtawanan sila na parang sila lang ang tao sa silid. Alam ni Lyra na dapat na siyang umalis. Dapat na niyang talikuran ang kahihiyang ito. Ngunit ang kanyang mga paa
ay tila nakabaon sa sahig. May bahagi sa kanya na gustong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. At hindi siya nabigo. Nilapitan siya ng dalawa. Ang kanilang mga ngiti ay kasing kinang ng mga alahas sa kanilang katawan. "Lyra, darling," bati ni Bianca. Ang boses ay matamis na lason. "You look simple. It's a brave choice for a night like this." Hindi sumagot si Lyra. Tinitigan lang niya ang kwintas sa leeg ni Bianca. "Hayaan mo na, Bi," sabad ni Adrian na parang nagbibiro. Ganyan talaga si Lyra. Tahimik. Mahilig sa mga lumang bagay. Tulad ng mga libro sa library niya. Amoy alikabok. Nagtawanan ng ilang tao na nakarinig sa paligid nila. Ang bawat halakhak ay parang maliliit na patalim. "Oh, you still work there?" Tanong ni Bianca na may kunwaring pagkamangha. "Isn't it boring being surrounded by dust and silence?" Doon, sa wakas nagsalita si Lyra. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang katahimikan, minsan, mas may halaga kaysa sa mga salitang walang laman. Ang nangiti ni Bianca ay bahagyang naglaho, napalitan ng inis, ngunit si Adrian ang sumalo. "Lyra, be practical," sabi nito. Ang boses ay bumaba, naging seryoso at mapanganib. "Ang library, para lang yan sa mga taong walang pangarap, para sa mga taong kontento na sa kung anong meron sila. Ako, gusto ko ng higit pa." "At iyon ang hindi mo maintindihan," dagdag ni Adrian. Lumapit ito sa kanya. Sapat na para sila lang ang makarinig. "You are pulling me down, Lyra. Ang pagiging simple mo, ang pagiging kontento mo, nagiging pabigat ka na sa akin." Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang mga luha. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaction na yon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang maliit na pitaka. Isang lumang leather na pitaka. Bigay pa ng kanyang ama noong debut niya. Ito ang tanging bagay sa gabing iyon na totoo. Ang tanging bagay na kanya. Tinalikuran na sana niya sila nang marinig niya ang huling salita. Ang salitang wawasak sa lahat ng natitira sa kanya. Sinabi ito ni Adrian, hindi pa bulong, kundi sapat na malakas para marinig ng mga taong pinakamalapit sa kanila. Isang hatol na binitawan sa harap ng mundong pinapangarap nito. Hindi ka nababagay dito, Lyra, at kailanman hindi ka magiging karapat-dapat. Tapos na. Ang puso ni Lyra ay hindi na tumibok. Huminto ito. Sa isang saglit, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang mapanuyang ngiti ni Bianca at ang malamig, walang pakialam na mga mata ng lalaking minsan ay nangakong aalagaan siya. Ito na ang dulo, ang pinakailalim, ang lugar kung saan wala nang mas ibababa pa. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa katawan ni Lyra ay nawala. Ang mga paa niyang kanina'y tila nakabaon sa sahig ay gusto nang bumigay. Ang bigat ng kahihiyan ay isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang mga balikat. Tumalikod siya. Walang sinabi, walang ginawa. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang makalayo. Gusto lang niyang maglaho. Ang mga tingin ng mga tao ay sumusunod sa kanya. Puno ng awa at tsismis. Naririnig niya ang mga bulungan na parang mga bubuyog na humuhugong sa kanyang tainga. Siya na yon, kawawa naman, iniwan sa ere. Malapit na siya sa malaking pinto ng ballroom, konti na lang. Makakatakas na siya, ngunit bigla, isang kakaibang katahimikan ang nagsimulang kumalat mula sa entrada. Ang masayang tugtugin ng string quartet ay unti-unting humina. Ang malalakas na tawanan ay napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay na parang nagbibigay daan sa isang importanteng panauhin. Napatigil si Lyra at lumingon.
At doon, sa entrada ng ballroom, nakatayo ang isang lalaki. Hindi ito nakasuot ng mamahaling tuxedo tulad ng iba. Simpleng barong Tagalog lang ang suot nito. Ngunit meron itong tindig na hindi kayang bilhin ng pera. Matangkad, may mga guhit na ng karunungan sa mukha, at mga matang kalmado, ngunit tila nakikita ang lahat. Ang kanyang ama, si Don Rafael Mendoza, ang puso ni Lira na kanina'y halos ayaw ng tumibok ay biglang kumabog ng malakas. Anong ginagawa niya dito? Paano? Si Adrian at Bianca na kanina'y nagbubunyi ay natigilan. Ang nangiti sa kanilang mga labi ay naglaho, napalitan ng pagkalito at bahagyang kaba. Si Don Rafael ay hindi kabilang sa kanilang listahan ng mga bisita. Dahan-dahang naglakad si Don Rafael papasok. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa kanyang anak. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang CEO at mga politiko. Nilagpasan niya ang nakangangang si Adrian at ang namumutlang si Bianca. Huminto siya sa mismong harapan ni Lira. Ang buong ballroom ay tahimik na ngayon, nag-aabang. Iniangat ni Don Rafael ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na hindi na malaya ni Lirang pumatak na pala. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging pagmamahal at lungkot. Hindi niya tiningnan si Adrian. Hindi niya kinompronta si Bianca. Hindi niya kailangang gawin iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lira. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat sa nakakabininging katahimikan. Anak, umuwi na tayo. Sa dalawang salitang iyon, binuhat niya ang lahat ng bigat at kahihiyan mula sa mga balikat ni Lira. Sa dalawang salitang iyon, ibinalik niya ang kanyang dignidad. Tumango si Lira at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, huminga siya ng maluwag. Naramdaman niyang ligtas na siya. Nang akmang tatalikod na sina Lira at Don Rafael, biglang natauhan si Adrian. Sa isang iglap ng pagkataranta at pagnanais na isalba ang sitwasyon, humakbang siya paharap at hinarangan ang kanilang daan. Don Rafael, bati niya, pilit na pinapasaya ang kanyang boses, ngunit ang kaba ay hindi maitago. What a surprise! Isang malaking karangalan. Welcome to my event! Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi ito tinanggap ni Don Rafael. Sa halip, tinitigan niya si Adrian. Ang mga matang kanina'y malumanay, para kay Lira, ay ngayon naging kasing talim ng kutsilyo. Your event? Tanong ni Don Rafael. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang tingin niya ay dahan-dahang lumibot sa marangyang ballroom. In my building? Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Si Adrian ay natigilan. Ang nangiti sa kanyang labi ay nagyelo. Po, anong ibig ninyong sabihin? Hindi pinansin ni Don Rafael ang tanong niya. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga pinakaimportanteng investor sa silid, mga taong kilala niya sa pangalan. Mr. Sai, Mr. De Guzman, ipinagpaumanhin ninyo ang abala. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi ko inaasahan na ang pag-aari kong gusali ay gagamitin para sa isang ganitong klaseng pagtitipon. Ang bulungan ay nagsimula, malakas at hindi na mapigilan. Si Bianca Lontok ay namutla na parang papel. Ang pundasyon ng mundong inaapakan nila ay biglang yumanig. At ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. Pagpapatuloy ni Don Rafael, tinuturo si Adrian gamit ang isang bahagyang tango. Nakasalukuyang nakikipagnegosasyon sa inyo ay nakatayo sa lupang pag-aari ng Mendoza Holdings, ang aking kumpanya. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay halatang pagkabigla na ang nasa mukha ng lahat. Si Adrian ay parang binuhusan ng yeyelong tubig, hindi makapagsalita, hindi makagalaw.
Humarap muli si Don Rafael sa buong ballroom. Tumingin siya sa bawat mukha na kanina lang ay humuhusga sa kanyang anak. At sa huli, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Adrian at Bianca. At ang babaeng kanina ninyo pa, nilalait at hinahamak. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Inakbayan niya si Lyra, na ngayon ay nakatayo ng tuwid sa kanyang tabi. Ay si Lyra Mendoza, ang anak ko, ang nag-iisang tagapagmana ko. Ang pagsabog. Iyon ang tunog ng katahimikan matapos ang revelasyon. Isang katahimikang mas malakas pa sa kahit anong bomba. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagtataka, ay nasagot. Ang buong sitwasyon ay bumaliktad sa isang iglap. Ang babaeng simple. Ang babaeng hindi karapat-dapat. Ang asawang pabigat. Siya pala ang may-ari ng lahat. Si Adrian ay napaurong. Ang kanyang mukha ay larawan ng purong takot at hindi makapaniwala. Si Bianca ay parang gustong magtago, ngunit walang mapagtataguan. Lumingon si Don Rafael sa hepe ng seguridad ng hotel na mabilis na lumapit. Please escort Mr. Salazar and Miss Lontok out of the premises. Utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit pinal. They are trespassing. Ang salitang trespassing ay ang huling pako sa kabaong. Ang kahihiyang ipinaramdam nila kay Lyra kanina ay ibinalik sa kanila. 100 beses na mas matindi sa harap ng lahat ng taong gusto nilang pahangain. Walang nagawa si Adrian at Bianca kundi magpatangay sa mga security guard palabas. Sa gitna ng mga matang mapanghusga ng mundong minsan ay sinamba nila. Nang mawala na sila, muling hinarap ni Don Rafael ang kanyang anak. Halika na, sabi niya ulit. Umuwi na tayo. At sa pagkakataong yon, habang naglalakad sila palabas, walang sinumang humarang sa kanila. Sa halip, ang lahat ay nagbigay daan na parang nagbibigay galang sa isang reyna na muling iniluklok sa kanyang trono. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para kay Adrian. Ang balita tungkol sa iskandalo sa party ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan sa mundo ng negosyo. Ang kanyang pangalan, na dati kinikilala at hinahangaan, ay ngayoy naging katatawanan. Ikinulong niya ang sarili sa isang hotel room. Hindi sumasagot sa mga tawag, hindi nagbabasa ng mga mensahe. Ang kanyang mundo, na maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon, ay gumuho sa isang gabi lang. Ngunit ang pagbagsak niya ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa ikatlong araw, isang kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Bianca, na matagal nang hindi nagpaparamdam. Hindi ito isang kaibigan. 2 lalaking nakasuot ng barong ang pumasok. Sila ang mga abogado mula sa Mendoza Holdings. Walang paligoy-ligoy. Inilatag nila sa mesa ang isang salansan ng mga dokumento. Mr. Salazar? Sabi ng mas matandang abogado. Nandito kami para formal na i-terminate ang lahat ng kontrata at partnership mo sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Mendoza Holdings. Kasama na dyan ang lease agreement mo para sa office space na ginagamit mo. Nanlamig si Adrian. Wala kayong karapatan. May pinirmahan kaming kontrata. Ngumiti lang ang abogado. Actually, meron kaming karapatan. May provision sa kontrata tungkol sa moral turpitude at actions detrimental to the company's reputation. At ang ginawa mo sa tagapagmana ng kumpanya ay higit pa sa sapat na basehan. Pagkatapos, inilabas nila ang pangalawang folder. Bukod pa riyan, natuklasan ng aming audit team ang ilang financial irregularities sa iyong mga libro, mga pondo na inilipat sa mga personal na account, mga pekeng resibo. Ito ay isang seryosong kaso ng fraud. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Ito na. Katapusan na. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Inilabas ng abogado ang isang huling, manipis na folder. At ito, Mr. Salazar, para lang malaman mo, hindi ito parte ng kaso. Gusto lang ipakita sa iyo ni Don Rafael. Binuksan ni Adrian ang folder. Sa loob, may mga kopya ng mga lumang dokumento. Isang bank transaction,
5 taon na ang nakalipas. Isang malaking halaga na idineposito sa kanyang bagong bukas na bank account noon. Ang puhunang ginamit niya para simulan ang kanyang maliit na kumpanya. Ang nagdeposito, isang foundation na hindi pamilyar sa kanya. Sunod, isang kopya ng una niyang malaking kontrata, ang kontratang naglunsad sa kanyang karera. Ang kabilang partido, isang kumpanya na pag-aari pala ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Don Rafael. At ang huli, isang sulat mula sa foundation na nagdeposito ng pera. Nakasaad doon na ang tulong pinansyal ay mula sa isang anonymous benefactor na naniniwala sa kanyang potensyal. Itinaas ni Adrian ang kanyang nanginginig na tingin sa abogado. Hindi ko ito maintindihan. Simple lang, Mr. Salazar, paliwanag ng abogado. Ang boses ay walang emosyon. Ang anonymous benefactor mo, ang taong nagbigay sa iyo ng unang pagkakataon, ang taong tumulong sa iyong makuha. Ang unang malaking deal mo ay si Don Rafael Mendoza. Parang isang kidlat ang tumama sa buong pagkatao ni Adrian. Gusto niyang tulungan ang asawa ng kanyang anak, pero ayaw niyang malaman mo para hindi masaktan ang iyong ego. Naniwala siya sa iyo. Binigyan ka niya ng puhunan para itayo ang sarili mong pangalan. Biglang naalala ni Adrian ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Ang paulit-ulit niyang sinasabi kay Lyra at sa lahat na sariling sikap, ang lahat ng mayroon siya. Ang taong binigyan mo ng lahat para umangat, pagpapatuloy ng abogado, ay ang mismong taong sinira mo, tinapakan, at ipinahiya sa harap ng lahat. Wala nang masasakit pa roon. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagbagsak ng kumpanya, kundi ang katotohanang ang mismong taong itinakwil niya ang siyang dahilan kung bakit siya nakaangat sa unang pagkakataon. Hindi lang ito pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay kawalan ng utang na loob. Ang pinakamabigat na kasalanan. Nang makaalis na ang mga abogado, isa pang tao ang kumatok. Isang messenger. May inabot itong isang sobre para kay Adrian. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat. Walang salita ng panunumbat. Isang piraso lang ng papel. Isang petition for annulment. At sa ilalim nito, ang malinis at pirmadong pangalan ng kanyang asawa. Lyra Mendoza. Doon, sa gitna ng katahimikan ng hotel room, napaluhod si Adrian at sa unang pagkakataon, humagulgol siya. Hindi dahil sa nawala sa kanya, kundi dahil sa taong sinayang niya. Ang mga legal na papeles ay simula pa lamang. Ang tunay na parusa para kay Adrian at Bianca ay nagmula sa mismong mundong minsan nilang sinamba. Ang balita tungkol sa pagiging Mendoza ni Lyra at ang kawalan ng utang na loob ni Adrian ay naging usap-usapan sa bawat business meeting, sa bawat golf course na nasasamuya kamamuha. At sa bawat mamahaling restaurant, si Adrian, na dating tinitingala, ay naging isang babala. Isang halimbawa ng taong sinunog ang tulay na tinawiran niya. Ang mga kaibigan at partners ay biglang hindi na matawagan. Ang kanyang mga imbitasyon ay hindi na dumarating. Para siyang multo sa industriyang minsan niyang gustong pagharian. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga empleyado ay nag-resign. Ang mga kliyente ay umatras. Ang mga bangko ay naningil. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Si Bianca Lontok, sa kabilang banda, ay sinubukang iligtas ang sarili. Agad niyang pinutol ang lahat ng koneksyon kay Adrian. Naglabas siya ng isang public statement na nagsasabing siya ay nalinlang din, ngunit huli na ang lahat. Ang pangalan niya ay nadungisan na. Ang pamilya Lontok, na may sariling reputasyong inaalagaan, ay idininstansya ang sarili mula sa kanya. Ang mga deal na inaasahan niya ay biglang nakansela. Ang mga pinto na dati bukas para sa kanya
ay isa-isang nagsara. Natuklasan niyang ang partnership na binuo niya kay Adrian ay isang barkong pareho silang lulubugan. Habang ang mundo nina Adrian at Bianca ay gumuho, ang mundo ni Lyra ay dahan-dahang nabubuo muli. Tumira siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, isang bahay na puno ng init at masasayang alaala. Doon, sa piling ng kanyang ama, dahan-dahan niyang hinilom ang kanyang mga sugat. Isang hapon, habang nag-aalaga ng mga halaman sa hardin, dumating si Aling Nena. May dala itong isang bayong ng paboritong mangga ni Lyra. Walang maraming salita. Umupo lang sila sa veranda, kumakain ng mangga. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Aling Nena sa wakas. Ngumiti si Lyra, isang ngiting totoo ngunit may bahid pa rin ng lungkot. Opo, Aling Nena, nalaman na po ng lahat. Hindi yun ang tinutukoy ko, sabi ng matanda. Ang tinutukoy ko ay ang pagbagsak ni Adrian. Usap-usapan sa buong Taguig. Hindi kumibo si Lyra. Masaya ka ba? Tanong ni Aling Nena. Napaisip si Lyra. Tumingin siya sa malayo. Hindi po ako masaya na nakikita siyang nagdurusa. Pero payapa na po ang loob ko dahil alam kong lumabas ang katotohanan. Tumango si Aling Nena at hinawakan ang kamay ni Lyra. Mabuti kang tao, Lyra. Huwag mong hahayaang baguhin yan ng ginawa niya sa'yo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Adrian na tawagan si Lyra. Nag-text, nag-email, ngunit hindi sumagot si Lyra. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pag-usapan pa. Isang araw, sa sobrang desperasyon, ginawa ni Adrian ang isang bagay na hindi niya sukat akalain na gagawin niya. Pumunta siya sa library. Pagpasok niya, ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang dating makapangyarihang Adrian Salazar, ngayoy gusot ang damit. May tumutubong balbas at may mga matang pagod at puno ng pagsisisi. Nakita niya si Lyra sa dulo ng isang pasilyo, nag-aayos ng mga libro. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nandoon din si Aling Nena. Nagmamasid mula sa kanyang desk. Huminto si Adrian sa harap ni Lyra. Hindi makapagsalita. Si Lyra ang unang nagsalita. Anong ginagawa mo dito, Adrian? Ang boses niya ay kalmado. Walang galit. Walang awa. At doon, sa harap ng mga libro, sa harap ni Aling Nena, at sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, lumuhod si Adrian Salazar. Lyra, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang pagluhod ni Adrian ay nagpatigil sa tahimik na takbo ng buhay sa loob ng library. Si Aling Nena ay napatayo. Ang ilang estudyante sa malapit ay napahinto sa pagbabasa. Lahat ng mata ay nasa kanila. Tinitigan ni Lyra ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dating hari, ngayoy isang pulubi na nagmamakaawa. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang desperasyon, ang pagnanais na maibalik ang kahit kapiraso ng buhay na nawala dito. Hindi siya naawa, hindi rin siya natuwa. Ang naramdaman niya ay isang malalim na lungkot para sa kanilang dalawa, para sa pag-ibig na minsan ay totoo, pero ngayon ay abo na lang. Huminga siya ng malalim. Tumayo ka, Adrian. Ang boses niya ay hindi utos, kundi isang pakiusap. Isang pakiusap na itigil na ang palabas. Dahan-dahang tumayo si Adrian, ang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa. Lyra, please. Alam kong nagkamali ako. Sobra. Pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. I promise. Umiling si Lyra, isang marahan ngunit pinal na pag-iling. Hindi na tungkol sa'yo ito, Adrian. Hindi na rin tungkol sa atin. Sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at buo. Ang pagpapatawad, matagal ko nang ibinigay. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa sakit na idinulot mo. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Adrian. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot.
pagpapatuloy ni Lyra. At lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Ang kahapon, Adrian, ay hindi na natin maibabalik pa. Tapos na tayo. Pagkatapos noon, wala nang sinabi pa si Lyra. Tinalikuran niya si Adrian at naglakad patungo sa opisina ni Aling Nena. Iniiwan itong nakatayo sa gitna ng mga estante ng libro. Isang paalala ng mga kwentong natapos na. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog si Lyra ng mahimbing. Ang pagharap kay Adrian at ang pagsasabi ng katotohanan ay ang huling sinulid na kailangan niyang putulin para tuluyang makalaya. Kinabukasan, may bago ng liwanag sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. "Tay," sabi niya, puno ng bagong determinasyon. "Anak?" Sagot ni Don Rafael, ibinaba ang hawak na papeles. "May gusto po sana akong gawin. Isang proyekto." Ipinakita niya sa ama ang isang plano na ginawa niya buong magdamag. Isang plano para palawakin ang maliit na public library ng Taguig. Hindi lang para maging isang imbakan ng libro, kundi para maging isang community center. Isang lugar kung saan ang mga bata ay maaring matutong magbasa at ang mga babae, lalo na ang mga tulad niya na dumaan sa mahihirap na sitwasyon, ay maaaring mag-aral ng mga bagong kasanayan para makapagsimula muli. Gusto kong gamitin ang pangalan natin, ang resources natin, paliwanag ni Lyra, para bumuo ng isang lugar ng pag-asa. Tinitigan ni Don Rafael ang kanyang anak. Ang babaeng minsan ay tahimik at laging sumusunod. Ngayoy isang leader na may malinaw na pananaw. Ngumiti siya, isang ngingiting puno ng pagmamalaki. "Lahat ng kailangan mo, anak, ibibigay ko." Makalipas ang isang taon, ang pangarap ni Lyra ay naging totoo. Ang dating maliit na library ay isa ng modernong gusali na may computer room, training halls, at isang palaruan para sa mga bata. Ang pangalan nito, Aklatan ng Pag-asa. Sa araw ng inaugurasyon, habang abala si Lyra sa pag-aasikaso sa mga bisita, isang staff ang lumapit sa kanya. "Ma'am Lyra, may nag-iwan po nito sa reception." Inabot nito sa kanya ang isang simpleng puting sobre, walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka, binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat. Ang araw ng inaugurasyon ng Aklatan ng Pag-asa ay puno ng buhay. Ang hangin ay umaapaw sa halakhak ng mga bata na nagtatakbuhan sa bagong palaruan, sa masayang kwentuhan ng mga nanay na sabik ng matuto sa mga libreng livelihood seminar. At sa tunog ng pag-asa, nakatayo si Lyra sa isang tabi. Pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang simpleng bestida ay napapaligiran ng mga taong ang mga ngiti ay tunay at ang pasasalamat ay mula sa puso. Si Don Rafael ay nasa kanyang tabi. Tahimik ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki para sa kanyang anak. Si Aling Nena naman ay abalang-abala, masayang nag-aasikaso sa mga bagong miyembro ng library. Ito ang mundo niya. Ito ang party na para sa kanya. Hindi kailangan ng mamahaling damit o kumikinang na alahas. Ang kailangan lang ay isang pusong handang magbigay. Hawak pa rin niya ang misteryosong sobre. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa loob ng bagong children's section. Umupo sa isa sa mga maliliit na upuan at maingat na binuksan ng liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Nanginginig. "Lyra, hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong subukan. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Ang sakit na idinulot ko sa'yo, ang mga salitang binitawan ko. Habang buhay ko iyong dadalhin. Nang malaman ko ang tungkol sa Aklatan ng Pag-asa, una kong naisip na paraan mo ito para ipamukha sa akin ang lahat ng mali ko. Na ang library na minsan kong hinamak ay naging simbolo ng iyong tagumpay. Pero habang tumatagal, naintindihan ko. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol sa kung sino ka talaga.
Isang taong kayang gawing hardin ang isang nasirang lupa. Umuwi na ako sa probinsya, Lira. Dito sa lugar kung saan ako lumaki at minsan kong tinalikuran. May simpleng trabaho na ako ngayon sa munisipyo. Hindi ito malaki, hindi ito maganda, pero totoo. Dito, unti-unti kong binubuo muli ang sarili ko, hindi sa pamamagitan ng pera o posisyon, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagkakamali ko. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong naibigay mo na. Hindi ako humihingi ng isa pang pagkakataon dahil alam kong sinayang ko na. Nagsusulat lang ako para magpasalamat. Salamat, Lira. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi ito ang suot mo, hindi ito ang bahay mo. Ito ay ang kakayahan mong bumangon at maging ilaw para sa iba. Kahit na ikaw mismo ay nagmula sa dilim. Sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Adrian, tinupi ni Lira ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Walang luha, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Isang batang babae na may dalang librong pambata ang lumapit sa kanya. Ate, pakibasa po, sabi nito. Ang mga mata ay bilog at puno ng pananabik. Ngumiti si Lira. Ang nangiting matagal na wala sa kanya. Isang nangiting malaya, payapa at buo. Kinalong niya ang bata. Sige, sabi niya, binubuklat ang libro. Dito sa Aklatan ng Pag-asa, lahat ng pangarap, posible. Habang nagsisimula siyang magbasa, ang kanyang boses ay sumasabay sa masayang ingay sa labas. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga libro at mga pangarap ng mga bata, natagpuan ni Lira ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan, kundi sa isang lugar na binuo ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang kwento, tulad ng mga libro sa paligid niya, ay may masakit na kabanata. Ngunit ang wakas ay isinulat niya mismo. At ito ay napakaganda. Lumipas pa ang maraming taon, ang Aklatan ng Pag-asa ay naging isang haligi sa komunidad. Si Lira Mendoza, na minsay naging anino, ay naging ilaw isang hapon habang nag-aayos ng mga lumang papeles sa kanyang opisina. Muli niyang nakita ang sulat ni Adrian. Binasa niya ito, ngunit wala ng kirot. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Napatawad na ba niya ito? Oo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa anumang galit. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Higit pa roon. Ang kapayapaan na natagpuan niya ay hindi isang tahimik na lawa, kundi isang ilog na patuloy na dumadaloy, nagbibigay buhay sa bawat madaraanan nito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang batang babae na masayang nagpapakita ng kanyang drawing sa kanyang ina. Nakita niya ang dalawang teenager na sabay na nag-aaral sa ilalim ng isang puno. Nakita niya ang isang komunidad na binuo mula sa isang nasirang puso. At naunawaan ni Lira ang pinakamahalagang aral. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses siyang itinumba. Nasusukat ito sa kung paano siya bumangon at kung gaano karaming tao ang tinulungan niyang tumayo rin. At sa gitna ng mga pahina ng libro at mga pahina ng buhay, ang kwento ni Lira ay nagpatuloy. Isang kwentong hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom. Hindi tungkol sa isang magarbong palasyo, kundi tungkol sa isang simpleng aklatan na naging tahanan ng mga pangarap. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tunay na korona. At sa wakas, sa tahimik na pag-iisa, ngumiti siya. Isang nangiting buo, payapa, at kontento. At doon, sa gitna ng katahimikan at mga pangarap, natagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay ng puso ni Lira. Ako si Clara at hanggang sa muli, paalam. Ang inyong narinig ay isang likhang isip lamang. Anumang pagkakahawig sa mga tao, lugar, o pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Ang kwentong puso ay hatid sa inyo ng
Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko ang bawat kirot, bawat pag-asa, at bawat luhang pumatak para kay Lyra. Ang eksena sa party, aminin ko, ang isa sa pinakamahirap isulat. Kailangan kong huminto ng ilang beses dahil ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan laban sa kanya. Marahil, isinulat ko ang kwentong ito dahil sa bawat isa sa atin, merong isang Lyra, isang bahagi ng ating pagkatao na minsan ay naging tahimik, nagtiis, at naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Ngunit tulad ng isang buto na kailangang mabasag para tumubo, minsan, ang puso natin ay kailangang masaktan para matuklasan ang tunay nitong lakas. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para makalaya. At ngayon, nais kong magtanong sa iyo, kung ikaw si Lyra, sa iyong palagay, sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Adrian? Karapat-dapat ba siyang bigyan ng kapatawaran? Hayaan ninyong marinig ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyong puso, mangyaring i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay kulay sa ating buhay. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Aklatan ng Pag-asa. Ang nagkwento, ang inyong lingkod Clara.